BBM, ano po yung kanyang bagong sinabi dito ngayon. Pakinggan lang po natin. Nanin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, huwag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano ba rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi mo sa doktor, pwede. Okay, tigilan na natin yung kakornihan ni Auntie Claire. Alam niyo yung para kang kinikilig na hindi mo maintindihan. Wala naman nakakatawa eh. Alam niyo po kaming mga pogi. Alam po namin yung mga ganyang style, yung mga Mr. President, kinikilig. Kinikilig kahit hindi naman dapat. Lola Dines is either, anong tawag dyan? Is either po na kinikilig siya or kaya ay sobra-sobra yung pagsisip-sip. Okay, yan po, no? Makikita po natin kung napanood nyo po yung video na yan, yung talagang ang payat-payat ni BBM. Meron namang katwiran kasi liquid diet, bawal pa sa kanya. Alam niyo naman, sa bituka yan. So kung bawal sa kanya yung solid na diet, liquid diet, manghihina talaga yan. Hindi, napanaginipan niya raw yung pagkain steak. Ayun yun eh. Siyempre, nananabik na siya sa pagkain. Sasarap pa naman kumain ng mga yan. Ang problema nga po, eto no, kaya yung St. Luke's naglabas na po ng pahayag na yung pong kumakalat na galing daw sa St. Luke's na medical bulletin ay fake news. O kaya nga po, para maiwasan natin yan kasi ang problema eh. Ang daming lalabas ng mga fake news tungkol sa kalusugan ninyo, Mr. President. Kung hindi po kayo naglalabas ng medical bulletin na mula po mismo sa mga doktor ninyo, no? Gustong-gusto, alam mo, sa tingin ko sinasadya nga nila eh, katulad niyan. Hindi ko nga alam, baka lagi ko naiisip yung sinabi ni Madam Claudia eh, na sila yung nagpapakalat, no? Ito yung dilawan yun eh. Nagpapakalat sila ng mga fake news, tapos i-message nila yung mga kilala nilang mga Duterte vloggers, tapos ilalabas ng mga Duterte vloggers, tapos babanatan nila. Hindi kaya ito po ay same-same? Kasi tignan ninyo magpapakalat ng St. Luke's Medical Bulletin. Tapos syempre, ano naman yan, anong tawag dyan? Isi-share ng mga maka-Duterte. Syempre, excited tayo, tuwan-tuwa tayo pag may mga lumalalang sakit eh. O, di ba? Tapos ngayon, pag-uusapan naman yan, tapos may banta na agad. Ito ang nakakabwisit eh. Ngayon, ito po ang balita nila. Malacanang mulls legal action over Marcos Jr.'s fake medical report. Di ba? Biglang kakasuhan naman ngayon o pinagbabanta ang kasuhan yung mga nagpakalat na. Ang point lang dito, pwede nyo namang linawin. Ano ba yung purpose ninyo? Manghuli ng mga ididemanda? O maglinaw ng sitwasyon. Halimbawa yan,
nagpakita kayo, Mr. President, na kayo ay buhay pa. In-interview kayo ni Castro na proof of life, di ba? Proof of life yan na hindi totoo na kayo ay tigok na Oh. Pwede naman po Pwede naman pong wag nyong sadyain na magkaroon ng kalituhan. Nababalita, hindi kayo nagpapakita Kung nakikita ba kayo sa mga function nyo, nung kayo po ay ikot ng ikot, lagi kayong naka-press. Meron po bang tamang hinala na nagsasabi na, asan na kaya si President? Di ba? Asan na kaya si Mr. President? Bakit hindi nagpapakita? Kaya may mga lumalabas na pwede kayong i-fake news. Baka tigok na. 'Di ba? Yun yung sasagot. Tapos may maglalabas na hindi na natin alam kung saan galing. Siyempre, isi-share yan. Ay, tuwan-tuwa kami ngayon. Pag sinare namin. Ang question ko, bakit ayaw nyo pong payagan na yung mga doktor sa St. Luke's ay maglabas maya't maya ng medical bulletin? Kasi pag doktor na po yan at St. Luke's po, siyempre, malaking ospital yan Pangangalagaan po nila yung kanilang reputasyon. Hindi po yan po pwedeng utusan na sabihin na, o kayong mga doktor dyan, medyo hinay-hinay lang kayo sa pagsasabi ng tunay na sakit. Hindi po. May mga sinumpaan po yan. Bawal po sa kanila yung ganyan. Kaysa ibabalita na naman ng ABS-CBN na Malacanang legal action over fake medical report. Gusto nyo pa bang ispilingin ko? Na ang gusto namin kasuhan ninyo, hindi yung mga kung sino nagpakalat, yung mga magnanakaw. Paulit-ulit tayo. Yung mga maliliit na natuwa lang na, ay, ang gandang balita nito, matitigok na. Aminado nga kayo na excited Opo. Inaamin po namin. Kung masama pong ma-excite, kung masama pong ma-excite, na may pinapanalangin kami matigok na, kami na siguro pinakamakasalanan dahil araw-araw kami na-excite pag may mga balitang ganyan. Huwag nyo pong sisihin yung mga tao sa mga ganyang Hindi ba kayo nakakahalata? Mas maraming excited pag nakakabalita ng mga ganyan. Correct, public interest. At hindi lang po siya simpleng public interest. Hindi lang po interesado. Buhay at kamatayan natin yan Kasi yung mga tuta nyo sa Senado, nagwawala na. Gusto nang ipersona non grata.